Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 236 hanggang 240. Kabanata 236 na bad trip ng sarili. Softshell turtle apo. Nang marinig ang palayaw sa kanya ni Pierce Ridge, agad na nagdilim ang kanyang mukha, body, saan gang kagaling. Ha! Nakakabilib talaga. Pinalaki ni Pierce Ridge ang grupo ng mga lalaki, nagsasalita ng may pang-aalipusta. Bagay kayo, sinusubukang mag-ipit ng pera sa aking matandang lalaki. Sabihin ang aking pangalan at baka may ihi ka sa pantalon mo sa takot. Ang kanyang amo ay si Uriah Cook, ang big shot ng North District ng Gonzales City. Sa sandaling sumunod kay Aaron Jackson, medyo mataas ang kanyang posisyon. Dati, ang lugar ay nasa ilalim ng kontrol ng Three Blade Group, ngunit kamakailan, sa hindi malamang dahilan, ang grupo ay sama-samang nag-pull out, at marami sa mga bar at entertainment venue ay mabilis na kinuha ni Aaron Jackson. At kasama si Uriah Cook, tumaas din ang kayamanan ni Pierce Ridge. Haha, guys, hindi ko pa nabasa ang pantalon ko simula nung 10 years old ako. May gustong makakita niyan ngayon. Ang lalaki, na parang nakarinig ng nakakatawang biro, ay tumawa ng malakas kasama ang iba pang nakapaligid sa kanya. Boss, gusto naming lahat na makita kang umihi ng isang beses lang, pero tingnan natin kung binibigyan tayo ng pagkakataon ng kabataang ito dito. Eksakto. Gusto kong sundin ang pangunguna ng amo at basain din ang aking pantalon. Hi Z, pumunta ka sa supermarket at kumuha ng mga adult na lampin para sa akin at sa amo. Tumawa sila ng walang patawad, hindi man lang sineseryoso si Pierce Ridge. Damn. Talagang hindi ka luluha hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Pierce Ridge at labis siyang nairita. Kadalasan, tinatawag siyang kapatid na Jow ng lahat, ngunit ngayon, sa harap mismo ng sarili niyang ama, nakita niya ang kanyang sarili na tinutuyan ng isang grupo ng mga lalaki. You all better behave. Alam mo ba kung sino ang boss natin? Pierce Ridge. North District's Pierce Ridge. Lumapit ang isa sa mga tauhan ni Pierce Ridge na mayabang nasabi. Sa North District, marami ang nakarinig ng pangalang Pierce Ridge. Si Uriah Cook ay nanatili sa likod ng mga eksena, kaya marami sa mga harapang pakikitungo, kabilang ang mga lugar ng libangan, ay kinasasangkutan ng Pierce Ridge. Marahil ay hindi alam ng karaniwang mamamayan, ngunit ang mga sangkot sa underworld, lalo na ang mga mula sa North District, ay tiyak na narinig ang tungkol sa kasumpa-sumpa na Pierce Ridge. Ano? Ikaw si Pierce Ridge? Halatang nagulat ang lalaki nang marinig ang pangalan ni Pierce Ridge. Ang kapatid na Jow mula sa hilaga ng lungsod. Tama, ngayon alam mo na kung sino ako, hindi ba? Nang makita ang ekspresyon ng lalaki, nakaramdam si Pierce Ridge ng pagmamalaki sa loob, sinabi ko na sa iyo na huwag iihi ang iyong pantalon. Sa North District, naglakas loob kang kalabanan ako. Anak, ngayon lang mayabang ang mga bastard na ito. Wala kang ideya, gusto pa nilang pumunta sa Mahjong Parlor at sabihin na may utang ako, at binalak nilang lagyan ng pintura ang pinto ng bahay namin. Si Hendrix Ridge, na napansin ang kilos ng isa, ay alam din na ang kanyang anak ay isang taong mabigat. Itinuwid niya ang kanyang likod at ang tingin sa kanyang mga mata kay Knox Ridge ay may bahid din ng pagmamayabang. Para bang sinasabi niya, tingnan mo ang anak ko, hindi ba siya nakakatakot? Ha, ang lakas ng loob, nagbabalak na magpinta sa pintuan ko. Nang marinig ang reklamo ng kanyang ama, medyo nagdilim ang mukha ni Pierce Ridge. Guys, what do you say we do with this? Turuan natin sila ng leksyon. Bayaran mo sila. Eksakto, gusto nila ng pera sa matanda ng amo natin. Dapat may death wish sila. Hayaan na natin. Agad na lumipat ang mga lalaki, pinalibutan ang mga manggugulo na dumating na naghahanap ng away. Ngayong alam mo na ako si Pierce Ridge, may naiisip ka ba tungkol dyan?
Nagtanong si Pierce Ridge mula sa isang posisyon ng tagumpay, na may suot na napakamayabang ekspresyon. Sa kabaligtaran, ang dating labis na mapagmataas na mga hooligan ngayon ay lumitaw na natatakot. Anong inaasahan mong makikita ko? Ano ang iniisip mo nang pumunta ka rito para maningil ng utang? Di ba sabi mo gusto mong umihi ng pantalon mo? Halika, ipakita mo sa akin kung paano ka umihi, at kung nasiyahan ako, baka bitawan na kita. Tumawa ng malakas si Pierce Ridge, hindi man lang tinatago ang kanyang kaiabangan. Nagpalitan ng tingin ang grupo at saka humagalpak ng tawa. Tawa ng ano? Sumimangot si Pierce Ridge, bahagyang nalilito. Ang mga taong iyon ay malinaw na natakot sa kanya ng ilang sandali lamang ang nakalipas, paano pa sila matatawa ngayon? Napakalaking kaibahan, natakot kaya sila ng kalokohan. Ngunit hindi naman sila lahat ay naging tanga, di ba? Pierce Ridge ng North District. Ang boss mo ay si Yuryakok, tama? Tanong ng lalaki, sabay kuha ng sigarilyo sa bulsa. Sa likuran niya, agad itong sinindihan ng isang kasamahan para sa kanya. Akala mo ba talaga natatakot ako sa'yo? Ginugulo lang kita. Fuck, pinaglalaroan mo ba ako? Kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Pierce Ridge nang mapagtanto niya kaagad ang nangyayari. Hindi ba ito ginawang unggoy lang sa kanya? Tawagan ang iyong boss na si Yuryakok, at sabihin sa kanya na narito kami upang mangolekta ng pera sa ngalan ni Mr. Reed, Julius Reed. Hilingin sa kanya na lumapit at humingi ng tawad ng personal. Hinayla ng Punk ang kanyang sigarilyo at sinabi sa usok, at siya nga pala, ibigay mo sa kanya ang aking pangalan, Tuna. Tuna, Tuna. Sa pagbanggit ng pangalan, halatang kinilig si Pierce Ridge. Tuna. Nawala rin ang kulay sa mukha ng kanyang mga tauhan. Ikaw ay, isa sa 5 tigre na general ng tauhan ni Aaron Jackson, Tuna. Napalunok si Pierce Ridge, malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang noo. Ang reputasyon ni Tuna ay kilala na nila. Bilang isa sa mga pinakaunang veterano na nakipaglaban kasama si Aaron Jackson, si Tuna ay karaniwang nananatiling mababa ang profile, ngunit sa tuwing may malubhang insidente, si Tuna ay palaging nasa unahan, na itinuturing na isa sa mga pinagkakatiwalaang tao ni Jackson kasama ng Dominating Tiger. Sa harap ng Tuna, walang choice si Yuryakok kundi yumoko at kumamo. Tumawag ka, at baka may pagkakataon ka pa. Huminga ulit si Tuna ng kanyang sigarilyo, walang pakialam na nagsasalita. Tuna, bakit hindi mo nalang sabihin na ikaw si Patrick Star? Napangisi si Knox Ridge nang marinig ang pangalan. Hindi siya mula sa criminal underworld, kaya natural na hindi niya nakilala ang pagiging kilala ni Tuna. Dagdag pa, dahil sa kung gaano kahanga-hanga si Pierce Ridge ilang sandali lang ang nakalipas, inakala niyang nambobola lang ang kabilang partido. Sabihin ko, humingi ka ng tawad sa akin ng maayos, at baka mag-usap pa tayo. Kung hindi, huwag mong sisihin ang pamangkin ko sa pakikitungo sa iyo. Bumalik si Knox Ridge sa kanyang pagiging dominante at hindi sumusuko, ang kanyang tono ay may bahid ng provokasyon. Tita, mabilis siyang inilipat ni Pierce Ridge sa likuran niya. Anong ginagawa mo, Pierce? Ibaba mo sa akin ang anak ng asong ito. Pagbugbugin mo sila ng masama. Ang lakas ng loob na pumunta sa pintuan ng Ridge family para humingi ng pera, siguradong wala na sila sa isipan. Ngayon na sa wakas ay mayroon na siyang mapaglalabasan ng kanyang galit, bakit ito pakakawalan ni Knox Ridge? Oh, ganun ba? Tinanggal ni Tuna ang upos ng sigarilyo niya, bigla itong hinigop, at saka naglakad patungo sa Knox Ridge. Boss, tita ko siya. Labas sa daan. Tinabi ni Tuna si Pierce Ridge at dirdiretsong naglakad paakyat sa Knox Ridge. Ano ang gagawin mo? Saktan mo ako. Ouch! Subukan mo akong hawakan at tingnan mo, pupunta ako sa ospital ngayon at gagawin kang bangkarota. Si Knox Ridge ay bumalik sa pag-arte na parang baliw. Sampal. Sinampal siya ni Tuna sa mukha, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Tita, bakit ka nahulog mag-isa? Ikaw, ang lakas ng loob mong saktan ako. Ang hindi paniniwala ay nakasulat sa buong mukha ni Knox Ridge. Pierce, bugbugin mo siya para sa akin. Ngunit walang lakas ng loob si Pierce Ridge. Kung talagang si Tuna ang lalaking iyon, hindi makakawala si Pierce sa mga pangyayari ngayon. Talaga, sinaktan kita. Halatang na bad trip ka mag-isa. Nakita ng lahat ng tao dito diba?
Lumingon si Tuna, nakatingin sa mga punk sa paligid niya. Tama, nakita naming lahat. Siguradong bulag ang matandang babae na ito, walang nadadapa sa lupa. Bulag, siguro. Nahulog ng mag-isa at sinubukang akusahan ang iba. Talagang walang hiya. Ang bawat isa ay tumunog, isa-isa, na pinapuna ang pag-uugali ni Knoxridge na sinusubukang i-frame ang iba. Kayong mga tao, kayo ay isang grupo ng mga ruffians. Sa ilang sandali, hindi alam ni Knoxridge kung paano tutugan. Inisip niya ang kanyang sarili bilang isang manggugulo, ngunit tila ang kabilang partido ay mas mahirap kaysa sa kanya. Calvin, gustong makita ka ng tinatawag na Tuna. Sa kabilang banda, palihim na tinawagan ni Pierce Ridge si Yuriakov. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 237, dumating ang mga kamag-anak. Ang kabilang partido ay mukhang napakamayabang, ngunit si Pierce Ridge ay hindi rin sigurado kung ang taong ito ay talagang si Brother Roman Ellsworth. Bilang isa sa 5 Tigers Generals, si Brother Roman Ellsworth ay hindi isang taong makikilala ng kanilang mababang antas na mga kontak, at ang tanging mga tao na talagang makakakilala sa kanya ay nasa antas ni Yuriakov. Kuya Roman Ellsworth, imposible. Nakita ko siya kaninang umaga sa panahon ni Aaron. Ang pagpupulong ni Jackson, sinabi niyang naatasan siya ng isang mahalagang gawain. Sa telepono, saglit na nag-alinlangan si Yuriakov at saka nagsalita. Wala pang isang oras mula noon, paanong natapos na ni Brother Roman Ellsworth ang gawain. At bilang isa sa mga boss ng grupo, siya ba mismo ang pupunta para maningil ng utang. Pusta ako ng siyam sa bawat 10 beses, impostor ang taong ito. Damn, kung hindi dahil sa'yo, boss, buong-buo na akong nadala. Tama ka, sa level ni Brother Roman Ellsworth, bakit siya kumakatok ng personal? Habang hinahampas niya ang kanyang ulo, naramdaman ni Pierce Ridge na muling nag-aapoy ang galit sa kanyang puso. Boss, kailangan ko siyang alagaan ngayon. Huwag magmadali, papunta na ako doon. Nagpadala lang si Aaron Jackson ng mga tagubilin, na sinasabi sa akin na tulungan si Mr. Reed. Ang lokasyon ay nasa Rivers Homestead. Gusto kong makita kung sino ang nang-ahas na gayahin si Brother Roman Ellsworth. Great, boss, halika na dali. Papagalitin ko muna siya ng konti. Oo nga pala, ang Mr. Reed na binanggit mo, siya ba ang kamakailan? Tama, siya iyon. Ang makapaglingkod kay Mr. Reed ay aking karangalan. Sa telepono, medyo nanginginig ang boses ni Yuriakov. Ang aming boss Aaron Jackson at Mr. Reed ay may malalim na relasyon, hindi mapaghihiwalay. Ngayong itinalaga niya sa akin ang gawaing ito, tunay na nagpapakita ito ng kanyang tiwala sa akin. Hintayin mo ako, 10 minuto na lang ako. Sige, boss. Pagkababa ng telepono, bumalik si Pierce Ridge sa dati niyang walang pakialam na kilos. Anak, sinasabi mo na ikaw si Brother Roman Ellsworth, tama ba? Lumapit siya kay Brother Roman Ellsworth, ipinatong ang isang kamay sa kanyang balikat. Ayon kay Yuriakov, si Brother Roman Ellsworth ay nasa isang mahalagang gawain. Pupunta dito para mangolekta ng pera bilang gawaing iyon. Nakakatawa yon. Huwag maniwala, ngumisi si Brother Roman Ellsworth, walang ibang ekspresyon ang kanyang mukha. Ayoko talaga, maliban na lang kung mapapaniwala mo ako. Ikinaway ni Pierce Ridge ang kanyang kamay, at muling nagtipon sa kanya ang kanyang mga tauhan. Nang makitang ganoon ang kanilang amo, alam nilang nil-ero sila, at ang lalaking nauna sa kanila ay hindi si Brother Roman Ellsworth. Kung hindi siya si Brother Roman Ellsworth, oras na para maghiganti. Whoosh! Bago pa makareact ang sinuman, si Brother Roman Ellsworth ay naghagis ng suntok na tumama mismo sa ilong ni Pierce Ridge. Pagkatapos noon, pilit niyang sinipa, na nagpahagis sa kanya sa lupa. Ngayon, naniniwala ka na ba? Nang magawa ang lahat ng ito, pinilipat ni kapatid na Roman Ellsworth ang kanyang leeg, ang kanyang mukha ay may pagkamuhi. Ikaw, nakaramdam si Pierce Ridge ng kumbulsyon sa kanyang tiyan at pumulupot sa lupa. Atake, patayin siya. Ngayong hindi na siya makagalaw, ang tanging magagawa na lang niya ay umasa na tatanggalin ng kanyang mga empleyado ang peking Brother Roman Ellsworth na ito. Tumigil ka, pero bigla na lang umalangaw-ngaw ang boses ni Yuriakov. Boss, nang marinig ang boses, nagpumiglas si Pierce Ridge na tumayo at tumakbo papunta sa Mercedes ni Yuriakov. Iyan ang lalaki,
ang peking brother Roman Ellsworth, at sinaktan niya ako. Kasama ang kanyang amo, muling nakaramdam ng kumpiyansa si Pierce Ridge. Calvin, disiplinado ang mga tao mo, hindi ba? Masayang lumapit si brother Roman Ellsworth nang makita si Yuriakov. Nagpapanggap pa rin. Kilala ng Calvin natin si brother Roman Ellsworth, hintayin mo munang bayaran. Mariing sabi ni Pierce Ridge sa gilid. Ang kanyang mga ngipin ay nangangatol sa sakit, at ang kanyang puot ay lumaki. Kuya, kapatid na Roman Ellsworth. Gayunpaman, si Yuriakov ay nakatayong naninigas sa kinatatayuan, nagsasalita sa paraang naguguluhan, hindi ba, ikaw ay nasa isang mahalagang misyon. Sa pulong ngayon, personal na sinabi ni Aaron Jackson na kailangang gampanan ni brother Roman Ellsworth ang isang napakahalagang misyon. Sa loob lang ng isang oras, natapos na ang misyon. Di ba may mission ako dito? Pero parang clueless ang empleyado mo, direktang kumakalaban sa akin at gusto pa akong awayin. Inayos ni brother Roman Ellsworth ang kanyang damit at dahan-daang lumapit. Yuriakov, iuulat ko ang pangyayaring ito kay Aaron Jackson ng eksakto kung paano ito nangyari. Kuya Roman, wala akong ideya na ikaw iyon. Hindi makatingin ng diretsyo ang empleyado, mangyaring huwag mo akong hawakan. Nanginginig sa takot ang boses ni Yuriakov. Kung susundin ito ni Aaron Jackson, mawawala sa kanya ang lahat ng mayroon siya ngayon. Sige, may mga bagay na ayaw kong pag-usapan. Itago mo sa sarili mo ang pangyayari ngayon at kunin mo ang iyong mga tao at umalis ka dito. Sumulyap si brother Roman Ellsworth kay Pierce Ridge at walang magawang umiling, isang grupo ng mga rabble. Naiintindihan. Ngunit inutusan ako ni Mr. Reed na pumunta rito. Hindi komportable na sabi ni Yuriakov. Bumalik ka. Ipapaliwanag ko ito kay Aaron Jackson sa ngalan mo. At saka, na-offend na ng empleyado mo si Mr. Reed. Nang matapos ang kanyang sentensya, malamig na lumingon si brother Roman Ellsworth at lumapit kay Hendrix Ridge, ibalik ang pera. Dad, bigyan mo sila ng pera dali. Bagamat sapat na ang takot ni Pierce Ridge, makatuwiran pa rin siya. Kung hindi sila nagbabayad ngayon, maaaring lumala ang mga bagay. Sige, okay, babayaran ko ang pera. Napatingin si Hendrix Ridge kay Knox Ridge, galit na inilabas ang isang bank card. Nandito na lahat ng hiniram na pera, ni isang sentimo wala pa akong nahawakan. Mabuti, kung gayon hindi nakita guguluhin pa. Inagaw ni brother Roman Ellsworth ang bank card at nawala sa Rivers Garden kasama ang kanyang mga empleyado. Samantala, ang mga kaanak ng Ridge family, sinumang nanghiram ng pera, ay pawang hinaharas ng mga debt collector at pinilit na bayaran ang pera. Maraming tao ang nagmura ng malakas sa grupo ng WeChat ng pamilya, na direktang itinuro ang kanilang mga daliri sa Knox Ridge. Asawa, anong gagawin natin? Matapos maiuwi si Knox Ridge, maingat na nagtanong si Burl Radcliffe. Nakita niya ang chat sa grupo ng magkapatid na Radcliffe, at kasama ang mga salita mula kay Hendrix Ridge, maraming tao ang nagsasabi ng mga hindi kas-iya siyang bagay. Kung wala kang kakayahan, huwag kang magpanggap na hindi ikaw, sa huli ay hinihila mo ang lahat. At ang mga kapatid na iyon ay nagpahayag ng mga damdaming ito. Anong gagawin natin? Ano pa ba ang magagawa natin? Hindi lang ako makapaniwala, parang hindi tayo kakayanin kung walang asawang walang kwenta. Si Knox Ridge, na hinawakan ang kanyang namamagang mukha, ay naalala ang string ng mga numero sa bank account ni Julius Reed at nahihirapan pa rin itong tanggapin. Totoo ba ang pera doon? Talagang peke iyon. Kung si Julius Reed ay napakayaman, paano siya maaaring manatili sa Radcliffe family na nagtitiis ng kahihiyan, naglalaba at nagluluto araw-araw, at nakaharap pa rin sa malamig na mga titig? Gayun din, sa Gonzales City, paanong ang isang taong may kayamanan na 10 bilyon ay walang impormasyon tungkol sa kanya? Ngunit paano ang mga taong iyon? Naghinala si Knox Ridge na kumikilos sila. Habang iniisip niya iyon, lalo siyang nagalit. No, I'm not talking about that. Hindi ba't nakuha ng mga kamag-anak ang paunawa natin noon, na nagsabing inimbitahan mo silang kumain? Sa kalahating araw pa lang, napakarami na akong natanggap na tawag, lahat ay nagtatanong kung kailan kalalabas para i-treat sila sa pagkain, magbigay ng matutuluyan, at ibalik ang kanilang mga gastos sa paglalakbay.
Paliwanag ni Burl Radcliffe sa tabi niya. Ang mga malalayong kamag-anak ng Ridge family ay sunod-sunod nang dumating sa Gonzales City, maraming naghihintay sa istasyon, hindi alam kung saan susunod na pupuntahan. Paano ko malalaman kung saan pupunta? Ibinagsak ni Knox Ridge ang tasa na hawak niya sa lupa, galit na galit, "Tara na. Hanapin mo ang anak ko." Hindi talaga ako makapaniwalang iiwan niya tayo para mamatay. Kung tutuusin, ako ang kanyang biolohikal na ina. Tama. Sa tingin ko, kailangan din nating hanapin si Keller Radcliffe. Dahil siya ang chairman ng Radcliffe Group, dapat may pera siya. Dapat tayong humingi ng higit pa, para makapaghanda sa mga emergency. Sumang-ayon si Burl Radcliffe. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 238, Punong Munge. Sina Knox Ridge at Zaid Radcliffe ay nagpaplano laban sa kanilang sariling anak na babae, ngunit hindi alam ni Keller Radcliffe. Hinintay siya ni Cosmo sa sasakyan sa ibaba, handang bumalik sa dating mansyon. May mga tao mula sa Wilson Pavilion na nagbabantay dito, na magiging mas ligtas. "Cosmo, may napansin ka bang kakaiba?" Biglang tanong ni Keller Radcliffe, nakaupo sa passenger seat. "Madam, ano ang tila mali?" Maingat na sinuri ng Cosmo ang paligid ngunit wala siyang nakitang kaina-hinalang tao o sasakyan. Bilang isang shadow warrior, taglay niya ang instinct na iyon, na may kakayahang makakita kaagad ng panganib sa kanyang paligid. Karaniwan sa oras na ito, medyo traffic ang North Lake Road. Pero ngayon, tayo lang ang nasa kalsada. Nang marinig ang mga salita ni Keller Radcliffe, agad na napagtanto ni Cosmo ang problema. Palagi niyang binabantayan ang mga kaina-hinalang tao o sasakyan na nakasunod sa kanila, ngunit hindi niya binigyang pansin ang mga pagbabago sa kalsada. Sa kawalan ni Julius Reed, si Cosmo ang nag-escort kay Keller Radcliffe. Ang North Lake Road ang kanilang hindi maiiwasang ruta, at kahit na karaniwan ay hindi masyadong abala, hindi dapat umabot ng ilang minuto nang walang nakikitang sasakyan. Ang mga abnormalidad ay hudyat ng pagkakaroon ng mga demonyo. "Suriin mo ako kung ano ang nangyayari sa North Lake Road." Kinuha ni Cosmo ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang staff sa Gonzales City. Bilang Empress, natural na mayroon siyang sariling kaharian sa ilalim ng lupa. Pagkatapos manirahan sa Gonzales City, nakakuha siya ng malaking bilang ng mga eksperto sa panektik, kung sakaling may magtangkang magplano laban sa kanya. Empress, isang malubhang aksidente sa sasakyan ang naganap sa hilagang exit ng North Lake Road, at inaasahang dadaloy muli ang trapiko sa loob ng kalahating oras. And the southbound direction. Bakit wala din tao? Napatingin si Cosmo sa rearview mirror. Bagamat bumagal na siya, wala pa rin siyang nakitang kotse. Naganap din ang isang aksidente sa sasakyan patungong timog. Inaasikaso ito ng mga tao, ngunit imposibleng maialis kaagad ang mga nasirang sasakyan. Dumating sa telepono ang ulat ng empleyado. Empress, kakaiba ang sitwasyong ito. Ang mga aksidente ay nagsasangkot ng malalaking sasakyan na ganap na nakaharang sa mga labasan, at ang lupa ay natatakpan ng mga basag na salamin at mga pako, na ginagawang imposibleng maalis ang daan ng ilang sandali. "Nasaan ka ngayon?" "Nasa North Lake Road ako. Ako lang mag-isa sa buong kalsada." Agad na naging malungkot ang ekspresyon ni Cosmo. Upang harangan ang kalsada sa ganoong sukat, tiyak na hindi ito isang bagay na maaaring makamit ng isang ordinaryong tao. "Kailangan mo ba ang aming suporta?" "Hindi na kailangan." Noon lang, biglang nagkontrata ang mga mag-aaral ni Cosmo, at marahas niyang pinaikot pakanan ang manibela. Boom! Ang sasakyan ay bumangga sa guardrail, ang napakalaking puwersa na naging dahilan upang si Keller Radcliffe ay umusad pasulong, ngunit mabuti na lamang ang seatbelt at ang mabagal na takbo ng sasakyan ay napigilan siyang masugatan. Ang lugar kung saan sila huminto ay isa na ngayong malalim na bunganga. "Cosmo, anong nangyari?" Isang gulat na tanong ni Keller Radcliffe, malinaw na may kritikal na nangyari. "May nagtatangkang pumatay sa atin." Mariing idiniin ni Cosmo ang accelerator, sinusubukang mabilis na tumakas sa mahirap na lugar na ito. Ngunit wala pang 100 metro ang layo, isang hadlang sa kalsada ang naganap mula sa manipis na hangin. Tili, umalangaw-ngaw ang tunog ng marahas na pagpepreno, at halos agad-agad, tinanggal ni Cosmo ang seatbelt ni Keller Radcliffe, ibinagsak ang sarili sa gilid ng pasahero, binuksan ang pinto,
at tumalon kasama niya. Boom! Ang kotse ay mabangis na bumangga sa harang sa kalsada, sumabog ng malakas na putok. Nagliyab ang apoy, na nagpalamig sa kanilang dalawa hanggang sa buto. Sok! 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 Karapat-dapat sa isang empress, talagang sanay. Isang figure ang biglang lumitaw, bumabati ng hindi masyadong matatas na Chinese. General Munch, ang mga kakayahan ng empress ay hindi dapat maliitin, dapat tayong kumilos ng mabilis. Sa likod niya, may lumabas pang dalawang figure. Eksakto. Hanggat mahuhuli natin ang babaeng iyon, hindi natin kailangang mag-alala kay Julius. Hindi sumunod si Reed. Ang tagapagsalita ay si Cameron Brandon, puno ng hinanakit habang binabanggit niya ang pangalan ni Julius Reed. Ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki at iba pang miyembro ng pamilya ay namatay lahat sa kamay ni Julius Reed. Kahit kagabi, ang kanilang bahay ay inatake ng Nightwolves, at ang kanyang mga magulang ay namatay sa kamay ng mga empleyado ng Nightwolf. Kung hindi namatay ang mga empleyado niya para protektahan siya, baka bangkay na si Cameron Brandon ngayon. Matapos makatakas mula sa mga kamay ng pamilya Brandon, nagtipon siya ng mga puwersa upang maghayganti ng ang Eastern Bay Warrior ay nagdala ng isang Western na lalaki sa kanya, na nagmumungkahi ng isang pakikipagtulungan. Dahil sa kanyang pagkakakilanlan, ang Western na tao ay hindi makapagdala ng maraming tao, habang si Cameron Brandon, bilang isang lokal, ay may maraming mga mapagkukunan sa kamay. Ang dalawang pangunahing aksidente sa trapiko ngayon at ang mga hadlang na ito ay gawa ni Cameron Brandon. Tulad ng ipinakilala ng Eastern Bay Warrior, ang Western na tao ay isa sa mga general ng Deep Cold Organization, na pinangalan ng Mudge. Nang marinig na mayroon silang karaniwang kaaway, agad na sumang-ayon si Cameron Brandon. Ngayon, nang makitang nasa harapan niya ang asawa ng kalaban, mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Mudge, isa ka sa mga general ng Deep Cold Organization. Nang makita ang kanluraning lalaki sa kanyang harapan, hindi namamalayan ni Cosmo na sinangga si Kela Radcliffe sa kanyang likuran. Siyempre, pamilyar siya sa pangalan ni Mudge, ang mga humawak sa posisyon ng general ay pawang mga napakapangit na figure. Ngayong personal na kumilos ang isang general ng Deep Cold Organization, nakaramdam ng matinding pressure si Cosmo. Tunay nga, ang pagkikita ng Empress ay kasiyahan din para sa akin. Ngunit sa kasamaang palad, maaaring kailangan nating maging magkaaway. Nagkibit balikat si Mudge, nakatayo doon na may magiliw na ngiti. Wala kaming sama ng loob sa nakaraan, at walang awayan kamakailan. Mudge, bakit mo ako sinasalungat? Kumunat ang noo ni Cosmo kay Mudge, nagsimulang mag-isip ng palihim. Parehong nagmula sa underworld, kahit na ang kaharian ni Cosmo ay hindi kasing lawak ng Deep Cold, kilala rin ito at kakauntiang ng ahas na sumalungat sa kanya. Kahit na si Mudge ay isa sa mga general ng Deep Cold, ang kanyang mga aksyon ay nangangailangan din ng pagsasaalang-alang sa mga kahihinatnan. Ang kanilang mga paksayon ay karaniwang walang mga salungatan, na naging dahilan upang ang mga aksyon ni Mudge ngayon ay medyo nakalilito sa Cosmo, ngunit sakaling magkaroon ng away, hindi siya natatakot. Tinatawag siyang Empress, paano siya mahina? Lalo na dahil ang kanyang mga kasanayan sa pagpirma, sa ilalim ng patnubay ni Julius Reed, ay higit na pinahusay. Wala naman siguro tayong hinaing, pero kailangan ko ang babaeng nasa likod mo. Empress, ibibigay mo ba siya? Kung magagawa mo sa amin ang pabor na ito, tiyak na magpapasalamat si Deep Cold. Nagsalita si Mudge ng napakasinsero. Ang pagsisimula ng digmaan sa Empress ay hindi niya nais. Ang Deep Cold ay nakikipagdigma na sa Wilson Pavilion, dumanas ng matinding pagkatalo sa panahong ito, na pinilit pang ang paliitin ang kanilang saklaw ng impluwensya upang maiwasan ang pakikipag-ugnayan sa mga tao ng Wilson Pavilion. Gayunpaman, nagpatuloy ang Wilson Pavilion, na umaatake sa Deep Cold anuman ang gastos, na ang mga pagtatangka ng mga general na makipag-ayos sa Amadeus Fairbanks ay tumanggi. Kung kailangan din nilang makipaglaban sa Cosmo, mas magiging mahirap ang kanilang sitwasyon. Ngunit walang pagpipilian, para madala si Kela Radcliffe, kailangan nilang malampasan ang Cosmo. Mudge, imposible iyon. Sa katunayan, gusto kong masaksihan mismo ang kakayahan ng Deep Cold at tingnan kung ikaw, isang general, ay puno ng mainit na hangin. Pinoprotektahan ni Cosmo si Kela Radcliffe sa likod niya,
mga pilak na karayom ang lumalabas sa kanyang mga daliri. Sorry, pero offense taken. Pinaikit ni Munch ang kanyang mga mata, nakipag-usap sa dalawang tao sa likuran niya, aalisin ko si Empress habang inaalis mo ang tao. Sa mga salitang iyon, walang pakundangang sumugod siya, ang kanyang mga tungkod na bakal ay nagkakamot ng sparks sa lupa. Atake. Nagpalitan ng tingin ang Eastern Bay Warrior at Cameron Brandon, mabilis na sumunod sa likod ni Munch. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 239, Panghihiram ng patpat para gamitin. Si Munch, bilang isa sa mga pinuno ng Deep Cold, ay kilala sa kanyang lakas. Sa loob ng organisasyon ng Shadow Warrior, kakaunti ang maaaring malampasan si Munch sa mga tuntunin ng kapangyarihan. Ngayon, na may hawak na mabigat na pamalo, galit na galit siyang tumakbo patungo sa Cosmo. Sa likod niya, ang Eastern Bay Warrior ay sumali kay Cameron Brandon, umaatake mula sa magkabilang panig. Kung si Munch lang ang kaharap, maaaring may kumpiyansa si Cosmo, ngunit ngayon, sa pagharap sa mga pag-atake ng tatlong tao, maaari na siyang tumakas. Ngunit ano ang tungkol kay Keller Radcliffe? Ang kanyang pinakamalaking kahinaan ay si Keller Radcliffe, kung hindi siya magiging dehado kahit sa 3-on-1 fight. Empress, pasensya na. Napakahalaga sa akin ng babaeng nasa likod mo, napakahalaga sa aming Deep Cold na organisasyon. Ngayon, determinado akong makuha siya. Sa isang iglap, sumugod si Munch sa Cosmo, at ang kanyang bakal na pamalo ay biglang umindayog pataas. Whoosh! Ang baras na bakal, na tumitimbang ng 12-12 libra, ay napunit sa hangin, na nagdala ng sumisipol na hangin habang ito ay bumagsak patungo sa kanya. Munch, nasa likod ko lang ang tao. Kung kaya mo siyang kunin ay depende kung may kakayahan ka. Hindi na kaya ni Cosmo ang suntok. Umatras siya, direktang sinunggaban si Keller Radcliffe at tumabi sa gilid ng kalsada. Boom! Sa isang mahinang tunog, ang baras na bakal ay dumiretso sa SUV sa likuran nilang dalawa. Sa isang iglap, ang kotse ay ginawang scrap metal, habang ang apoy ay nagsimulang mag-apoy sa galit. Slash! Samantala, ang Eastern Bay Warrior, na may hawak na mahabang espada, ay naglaslas sa hangin. Mamatay. Ang mga mag-aaral ni Cosmo ay lumiit ng husto habang ang mga pilak na karayom ay naglabasan mula sa kanyang kamay. Ang mga pilak na karayom na ito, pagkatapos na mabago ni Julius Reed, ay mas malakas pa kaysa dati. Klang! 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 Ang Eastern Bay Warrior ay biglang umatras, ang kanyang mahabang espada ay galit na humaharang. Sa kabilang panig, si Cameron Brandon, na lubos na hindi handa, ay gumawa ng isang maling hakbang at direktang natusok sa pugad ng trumpeta ng mga pilak na karayom. Sa kanilang tatlo, siya ang pinakamahina, lubos na umaasa sa mga baril at tulong, nang biglang umatake si Cosmo, hindi nakaiwas sa oras si Cameron Brandon at napatay siya on the spot. Klang! Habang pinuputol ng Eastern Bay Warrior ang huling pilak na karayom, muling naging tense ang sitwasyon. Talagang tinutupad ng Empress ang kanyang pangalan. Muntik na akong mahulog dito. Kung kanina lang ako naging mabagal ng kalahating hakbang, ako na ang nakahandusay sa lupa. Nakatingin kay Cameron Brandon sa lupa, naka-purple na ang mukha at hingal na hingal, nakaramdam ng lamig ang Eastern Bay Warrior sa kanya. Minamaliit niya siya. Talaga. Matagal ko nang narinig ang kakaibang galaw ng Empress, at ang makita ko ito ng sarili kong mga mata ngayon ay talagang isang kapistahan para sa kanila. Tumawa ng malakas si Munch, dahan-daang lumapit sa Cosmo. Empress, kung lalaban tayo ng walang pagpipigil, hindi ako siguradong mananalo ako laban sa iyo. Pero ngayon, sa may humihila sa iyo pababa, hindi maiiwasang ma-restricted ka. Enough talk. Kung gusto mo siyang kunin, kailangan mo muna akong patayin. Pinaikit ni Cosmo ang kanyang mga mata at agad na bumunot ng soft sword mula sa kanyang baywang. Kasunod nito, umikot siya na parang ipo-ipo, na umaarangkada. Ang hangin sa paligid niya ay agad na napunit, naglalabas ng matatalim na tunog ng pagpunit. Kawili-wili. Tawa ng tawa si Munch habang itinutulak ang kanyang mahabang pamalo pasulong. Klang! Tinamaan ng malambot na espada ang baras na bakal, na nagpasiklab ng mga kislap. Ngunit napaatras si Munch ng 3 hakbang ng napakalaking puwersa.
Bahagya siyang kumunat ang noo, naging seryoso ang ekspresyon. Alam niyang malakas si Cosmo, ngunit hindi niya inaasahan na, sa buong lakas niya sa likod ng kanyang pag-indayog, ito ay tatanggihan niya ng napakalakas. Nang walang pag-aalinlangan, muling itinaas ni Munch ang kanyang bakal, indayon pababa ng may sapat na puwersa upang basagin ang langit at puksain ang lupa. Boom! Nagsalpukan na naman ang espada at pamalo. Spurt! Dumura si Cosmo ng isang subo ng dugo, napaatras ang kanyang katawan, dumiretso sa kinaroroonan ni Kela Radcliffe. Maari na niyang gawin ang lahat at tiyak na hindi mananalo si Munch. Ngunit sa eksaktong pagkakataong iyon, ang Eastern Bay Warrior ay umaakyat na sa Kela Radcliffe. Iniisip na umalis, nang makitang naghahanda si Cosmo para iligtas ang isang tao, natural na tumanggi si Munch na sumang-ayon. Itinanam niya ang kanyang tungkod na bakal sa lupa, tumalon sa hangin, at binasag ito patungo sa Cosmo. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang Eastern Bay Warrior ay wala pang 5 metro ang layo mula kay Kela, at bagamat siya ay tumatakbo, hindi siya katugma sa bilis ng Eastern Bay Warrior. Sa ganoong sitwasyon, walang pagpipilian si Cosmo kundi ang palayasin ang pag-atake, sinusubukang kumawala upang iligtas si Kela. Whoosh! Bumagsak ang paa ni Munch, na tumama sa mga braso ni Cosmo ng malakas. Sa ilalim ng epekto ng mabigat na puwersang ito, si Cosmo ay itinapon sa lupa, ang kanyang mga kalamnan at buto ay parang naputol. Gusto niyang iligtas si Kela, ngunit ang Eastern Bay Warrior ay tumakbo na sa likuran niya, na iniabot ang kamay nito para hawakan siya. Si Cosmo, na ayaw tanggapin ito, ay nagpupumilit na bumangon mula sa lupa, ngunit hindi makaipon ng lakas upang sumugod. Isuko mo na, Empress. Ngayong nasa akin na siya, ipakita mo sa akin kung ano ang mayroon ka at ipaglaban mo ako. Lumipat si Munch sa likuran niya, dahan-dahang itinaas ang kanyang tungkod na bakal, hindi ako makapaniwala na ang isang tinatawag na Empress ay madaling tanggalin. Swish! Nang malapit ng hawakan ng kamay ng Eastern Bay Warrior si Kela, isang golden playing card ang nahiwa sa hangin. Thud! Sa isang kisap mata, naputol ang kalahati ng braso ng Eastern Bay Warrior ng gintong baraha. Nagpatuloy ang playing card sa bakas ng dugo, na nakalagay sa kalsada. Ilang sandali lang ay nagpakawala ang Eastern Bay Warrior ng isang masakit na sigaw. Sobrang bilis, hindi niya naramdaman ang sakit kahit na nakita niyang pinuputol ang braso niya. Guro, nang makita ang golden playing card, bumangon ang diwa ni Cosmo. Munch, pumunta ka sa impyerno. Bigla siyang nagpuwersa at tumalsik mula sa lupa. Kasabay nito, lumitaw ang isang punyal sa kanyang kamay, ang malamig na liwanag nito ay tumatama sa leeg ni Munch. Klang! Malakas na tinamaan si Munch, at napaatras ng 2 hakbang. Sino dyan, sumisilip sa lahat ng gusto mo? Ayaw niyang masangkot sa Cosmo. Pagkatapos niyang indayog ang kanyang mga tauhan, dumiretso siya kay Kela. Hipiuan ang aking babae, at talagang matapang kayo. Isang boses na puno ng awtoridad ang umalangaw-ngaw sa hangin. Cut the crap, Julius Reed, ngayon papatayin ko muna ang asawa mo. Namula ang mga mata ni Munch, at galit na galit niyang ibinaba ang kanyang tungkod patungo kay Kela. Dati, gusto niyang hulihin si Kela para lang mailabas si Julius. Ngayong dumating na siya, hindi na kailangan ang buhay ng babaeng ito. Ngunit ang mga tauhan, 20 sentimetro lamang mula sa ulo ni Kela, ay hindi na makasulong ng 1 pulgada. Ikaw, nanlalaki ang mga mata ni Munch na hindi makapaniwala sa mga nangyayari sa harapan niya. Paano ako? Sinaktan mo ang asawa ko, at sa tingin mo may dahilan ka. Bahagyang ngumiti si Julius Reed, unti-unting nagpapalakas ang kamay niya sa staff. Huminga ng malalim si Munch, nagsimulang mamula ang mukha. Sa loob ng deep cold, siya ang pinakamalakas, ngunit ngayon ay natagpuan niya ang kanyang sarili na pinipilit hanggang sa punto ng paghinga. Eastern Bay Warrior, ano ang tinitingnan mo? Siya ay sumigaw, at ang isang armadong Eastern Bay Warrior ay umungal at sumugod. Para sa paghihiganti ng isang naputol na braso, babayaran mo ang iyong buhay. Ang Eastern Bay Warrior, na nawalan ng braso, ay parang isang leon na nabaliw. Hinawakan niya ang kanyang espada sa isang kamay at nilaslas ng walang pakialam. Kuya, pahiram sa akin ng iyong tauhan saglit.
Biglang tumalikod si Julius Reed, sabay-sabay na nagpuwersa ang kanyang mga kamay, at sa isang iglap, naaga niya ang tungkod na bakal mula sa mga kamay ni Mudge. Pagkatapos, inindayog niya ito sa buong bilog at binasag ito sa Eastern Bay Warrior. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 240, ang katapusan ng Commander. Basag. Ang baras na bakal ay bumaba mula sa langit na may lakas ng paghahati ng Urea Mount sa dalawa. Ang Eastern Bay Warrior ay nakaramdam ng pagkabigla sa kanyang puso, nag-iisang humawak ng kanyang espada sa pagtatangkang palayasin ang pag-atake. Ngunit nang magbanggaan ang espada at pamalo, ang mahabang espada sa kamay ng Eastern Bay Warrior ay sumabog sa mga pira-piraso. At siya mismo ay napatay sa lupa. Ikaw si Julius Reed. Matapos masaksihan ang mapagpasyang pagpatay ni Julius Reed sa Eastern Bay Warrior, naramdaman ni Mudge ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang noo. Sa lugar ng lakas, kung saan siya ay pinakamahusay, siya ay hindi katugma para kay Julius Reed, upang sabihin wala sa iba pang mga aspeto kung saan ang pagkakaiba ay malamang na mas malaki. Ngunit bilang pinuno ng Deep Cold, hindi pipiliin ni Mudge na sumuko. Talaga, at maaaring sino ka. Hinawakan ni Julius Reed ang baras na bakal sa isang kamay, ang tanging tunog na natitira ay ang dugong tumutulo sa lupa. Sa kotseng minamaneho ni Cosmo, nakapag-install na ng security system si Julius Reed. Sa sandaling makatagpo ng panganib ang dalawa, agad siyang naalerto at mabilis na sumugod dito. Napakahalaga para kay Julius Reed ang kaligtasan ni Keller Radcliffe. Mudge, ang pinuno ng Deep Cold. Dahan-daang hinubad ni Mudge ang kanyang kamiseta, inilantad ang kulay abong vest sa ilalim. Kahit si Imuwing na rin ang lakas ng kanyang kalaban, kailangan niyang lumaban. Ang titulo ng pinuno ng Deep Cold ay hindi lamang isang pangalan, kinakatawan nito ang karangalan ng buong organisasyon ng Deep Cold. Bukod dito, hindi pa naihayag ni Mudge ang kanyang trump card, kaya hindi siya naguguluhan. Deep Cold. Interesting. Noong una, wala akong intensyon na makipagtalo sa inyong lahat, ngunit ang iyong mga tao ay talagang may death wish. Walang magawang nagkibit-balikat si Julius Reed, nananangis sa kahinaan ng anino. Mga mandirigma na nakatagpo niya sa simula, na sadyang hindi karapat-dapat na patayin. Kahit na ang ilang kasunod na mga umaatake na may kakilakilabot na kakayahan ay napatunayang walang kapantay para sa kanya. Laban sa Deep Cold, naisip ni Julius Reed na bubunutin sila ng buo. Si Amadeus Fairbanks ay walang pagod na lumalaban sa Deep Cold, at kapag nakalaya na si Julius Reed, maaari niyang ayusin ang Cosmo na alisin ang pinakamalaking organisasyon ng Shadow Warrior. Para sa mga nasa Martial World, ang Deep Cold ang pinakamataas na karangalan, na kumakatawan sa Hall of Fame at ang pinakamatibay na pag-iral sa mga Shadow Warriors. Iginagalang nila ito bilang banal at nakita nila ito bilang isang lugar na nais nilang samahan sa kanilang mga buhay. Kung may makarinig ng usapan tungkol sa pagpapabagsak sa Deep Cold, pagtatawanan nila ito. Dahil walang naniniwala na may sino man sa mundo na may kapangyarihang gawin ito. Si Julius Reed lang ang makakagawa. Mr. Reed, ang aking mga kasama sa Deep Cold ay paulit-ulit na namatay sa iyong mga kamay, at ang puntos na ito ay dapat ayusin. Bilang isa sa mga pinuno, naparito ako ngayon upang kunin ang iyong ulo. Iniunat ni Mudge ang kanyang mga paa at sinabing may mahinang ngiti, talagang napakalakas mo, napakalakas kaya nakaramdam lang kami ng kumpiyansa sa pamamagitan ng paglalagay ng isang pinuno. Sa loob ng Deep Cold na organisasyon, ang mga eksperto ay kasing dami ng mga ulap. Kadalasan, ipapadala lamang nila ang kanilang mga elite rank kapag nakikitungo sa mga napakahalagang figure o napakahirap na mga kaaway. Tulad ng para sa mga pinuno. Tila ito na ang pangalawang pagkakataon mula noong itatag ang Deep Cold na personal na nagsagawa ng misyon ang isang pinuno. Ang huling pagkakataon ay 30 taon na ang nakalilipas sa panahon ng kanilang pagtatangka sa pagpatay kay Amadeus Fairbanks. Kung si Julius Reed ay hindi nagkataong nangangisda sa isla ng gulatin ng mga tauhan ni Deep Cold ang mga isda at pumagitan siya upang habulin ang mga magiging mananalakay na iyon, malamang na namatay si Amadeus Fairbanks sa kamay ng Deep Cold. Dahil mismo sa pangyayaring ito na pinapahalagahan ni Amadeus Fairbanks si Julius Reed, kahit na nakikita siya bilang isang Diyos. Samantala, nagpatuloy ang alitan sa pagitan ng Wilson Pavilion at Deep Cold. Sa totoo lang,
Ang mga bulok na isda na iyon ay namamatay, hindi ko talaga kayang harapin ang mga ito. Patawarin mo ang aking prangka, ngunit oras na para sa Deep Cold na baguhin ang mga tao nito. Mayabang na nagsalita si Julius Reed, hindi nagpakita ng tensyon kahit nasa harap ng isa sa mga nakakatakot na pinuno. Cosmo, dalhin si Keller Radcliffe sa isang ligtas na lugar. Kaway ng kamay, pumunta agad si Cosmo sa likod ni Keller Radcliffe, nagbabantay. Bagaman, dahil nahadlangan siya sa paggawa ng lahat upang protektahan si Keller Radcliffe at sa gayon ay nasugatan ni Munch, pinili ni Cosmo na lunukan ang kanyang pagmamataas sa harap ng panganib ng kanyang amo. Kung sa ibang pagkakataon, nahaharap sa ganitong nakakadismaya na sitwasyon, tiyak na gagawin niya ang lahat upang subukan ang kanyang lakas laban kay Munch. Mr. Reed, masyado kang mayabang. Nang marinig ang mapanghamak na mga salita na, mabahong isda at bulok na hipon, halata sa mukha ni Munch ang pagkadismaya. Sila ang ating mga elite. Bagamat aaminin ko, ang lakas mo ay talagang mas malaki kaysa sa inaasahan ko, ngunit hindi mo sila basta-bastang insultuhan dahil natalo mo ang mga miyembro natin, hindi ba? Kinakatawan ng Deep Cold ang pinakamataas na echelon ng mundo ng Shadow Warrior, na ang bawat miyembro ay isang figure ng kahanga-hangang reputasyon. Kasama ang dalawang elite na nasawi sa kamay ni Julius Reed, sila ay mga figure na nag-utos ng paggalang sa kanilang sariling karapatan. Ang paglay pagkatapos ng kamatayan ay labis na hindi kanais-nais kay Munch. Hindi ba nagtataglay ng anumang dignidad ang matataas na ranggo ng mga eksperto? Insulto. Kung kailan payag kang patayin ang asawa ko, tao ka pa ba? Ipinagmamalaki mo ang pagiging elite ng mundo ng Shadow Warrior, ngunit tinangka mong patayin ang isang babaeng walang alam sa martial arts, at ngayon ay tinuturuan mo ako tungkol sa moralidad. Malamig na bamantong hininga si Julius Reed at itinuro si Munch, pagkatapos kitang patayin, ganap kong buburahin ang Deep Cold sa loob ng kalahating taon. Sa kasalukuyan, sa patuloy na kaguluhan sa Gonzales City at Five River Province, si Julius Reed ay walang oras upang harapin ang mga ito. Bukod dito, ang pag-alis ng Deep Cold ay magiging isang malaking hakbang, na hindi maiiwasang maalarma ang kanyang mga kaaway. Hanggang ngayon, hindi pa rin maalala ni Julius Reed kung paano nawala ang alaala niya. At ang 10,000 Mountain Alliance ay nasa isang delikadong estado na. Narinig na ni Julius Reed ang ilang mga alingaw-ngaw, ngunit hindi siya maaaring magpakita ngayon. Ang malaking pagkawala ng memorya ay humadlang sa kanya sa paggawa ng tumpak na mga paghatol. Ang padalos-dalos na pagsisiwalat ng kanyang sarili ay magdadala lamang sa kanyang mga kalaban sa isang galit na pagsasaya ng pagpatay. Pagkatapos, ang bawat tao kasama si Keller Radcliffe ay nasa panganib. Sa mundong ito, marami akong nakitang may magagandang kakayahan, ngunit ang mga kasing yabang mo, ito ang unang pagkakataon. Tawa ng tawa si Munch habang nagmumula sa kanya ang tumataas na hangarin sa pagpatay. Sa tingin mo ba kaya kung maglingkod bilang Chief of Deep Cold nang walang anumang espesyal na kasanayan? Binata, masyado kang mayabang. Matapos ang mga salitang ito, mabilis na namamaga ang mga kalamnan sa kanyang katawan. Oh, sa wakas handa ka nang ilabas ng buong lakas. Walang pakialam nang umiti si Julius Reed at casual na inihagis ang kanyang tungkod na bakal sa lupa. Ngayon ay ipakikita ko sa iyo kung ano ang mangyayari kapag tumawid ka sa akin. Pumalakpak, tinulak niya ang kanyang mga paa at bumaril sa hangin. Kasabay nun ang pagbagsak ng braso niya ng malakas. Pumunta ka sa impyerno. Nang makitang binitawan ni Julius Reed ang kanyang sandata, ipinikit ni Munch ang kanyang mga mata, at isang surge of power ang agad na lumabas mula sa kanya. Galit siyang umungol, ang kanyang mga kamao ay may dalang mapanirang makapangyarihang aura habang sila ay nagha-hammer down. Boom! Nabangga ng kamao. Sa isang masakit na pag-atres, ang mga kamay ni Munch ay naramdaman na parang hinampos niya ang isang bakal, ang sakit ay napakasakit. Ngunit si Julius Reed ay nakatayo sa kanyang orihinal na lugar, hindi nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng pagkagambala. Medyo nakaka-disappoint ka. Umiling si Julius Reed habang sabay kumpas pababa gamit ang isang daliri. Hindi ako naniniwala. Si Munch ay nagdikit ng kanyang mga ngipin, ang kanyang mga kalamnan sa katawan ay umaakyat sa sukdulan. Sa sandaling ito, hindi na siya nagpipigil, sa halip ay itinoon ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa kanyang mga bisig, handang harapin ang kinalabasan sa isang hampas.
Whoosh! Akmang sisingilan niya si Julius Reed, biglang umalangaw-ngaw ang tunog ng dart. Nanlaki ang mga mata ni Mudge, isang dart ang nakalagay sa kanyang noo. At sa harap niya, tumalikod na si Julius Reed para umalis.